Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Fatima, 53 anyos at nakatira sa Maynila. Ilang dekada na akong nurse at malapit na akong magretiro. Pero hindi dahil pagod na ako sa pagtatrabaho, kundi dahil meron akong bagong layunin. At yun ay ang tumulong pa sa aking kapwa. Gumawa kasi ako ng grupo kasama ang iba ko pang mga kasamahan sa trabaho. Gawain namin ang pumunta sa mga malalayong probinsya para maghatid ng tulong, mapamedikal man o sa larangan ng edukasyon. At napasulat ako sa inyo para ibahagi ang mga hindi ko malilimutang parte ng aking nakaraan. At umaasa ako na meron pa rin kayong mapupulot na aral, lalo na pagdating sa larangan ng pag-ibig. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na masasabi kong komportable ang pamumuhay. Parehong nagtatrabaho sa munisipyo noon ang mga magulang ko. Kung ako ang inyong tatanungin, malayong malayo ang naging buhay ko sa dating buhay na pinapangarap ko noong bata pa lamang ako. Nung nag-aaral pa lang ako sa elementarya, pangarap ko na talaga na maging guro. Gamit ang pader ng aming bahay at chalk na lagi kong itinatakas mula sa eskwelahan namin, nagpapanggap ako bilang guro sa kwarto ko. At estudyante ko naman ang mga laruan kong maningka. Pero sa aking pagtanda, sa halip na maging guro, ay napunta sa ibang direksyon ng buhay ko. Yun ay dahil na rin sa udyok ng aking mga magulang. Lalo na ng mahal kong nanay. Ang init naman ng panahon ngayon. Napakahirap matulog. Makakuha nga muna ng tubig. Oh, Fatima anak. Ano pang ginagawa mo't gising ka pa ng ganitong oras? Kayo pala, Nay. Wala po, may iniisip lang po ako. Iniisip? Bakit? May bumabagabag ba dyan sa isipan mo ngayon? Ano ba kasi ang hawak mo? Kanina mo pa yan pinagmamasdan maski nung kumakain tayo. Ito po ba? Ito po yung form na kailangan kong sagutan para makapag-apply na po ako sa kolehiyo. Hindi ba? Sa susunod na buwan pa naman ang enrollment nyo? Ang aga mo naman yatang pinoproblema yan. Mas mainam po na maipasa ko na to para po wala na akong pinoproblema. Tsaka plano ko po kasing mag-apply sa iba pang eskwelahan para may backup plan po ako. Sakaling hindi ako makuha sa universidad na gusto kong pasukan. Mabuti yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Maagap. Patingin nga niyan. Tara dito sa sala. Maupo tayo. Heto po. Blanco pa itong kurso mo Ano bang plano mong kunin? Hindi ba't nursing na ang napag-usapan natin? Yun din ang gusto ng tatay mo Yun din ang suwestyon ng tia Amelia mo. Diyan nga po ako hindi makapagdesisyon. Hindi ko alam kung gusto ko po ba talagang maging nurse o kung ibang kukunin kong kurso. Ano pa bang ibang nasa isip mo? Gusto ko po sanang maging guro. Guro? Bakit naman guro? Parang masaya po kasing magsulat sa lesson plan at saka magkalkula ng grado sa class record. Pero yung totoo po,
Malapit po sa puso ko yung mga bata. Tsaka masaya po ako kapag natututo ang ibang tao mula sa akin. Magaan sa puso. Anak, marangal naman na propesyon ng pagtuturo. Pero sa totoo lang, kung ako ang tatanungin mo, hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Bakit naman po? Mababa ang sinasahod ng mga guro eh. Isipin mo na lang ang pagod nila araw-araw. Nagtuturo sila, sumasaway ng mga batang matitigas ang ulo. Tapos hanggang pag-uwi, may dala-dala pa silang trabaho. Iniisip ko pa lang, ako na yung napapagod eh. Tapos ang kapalit ng lahat ng yun, kakarampot lang na sahod. Hindi yun makabuluhan para sa akin. Ay, kaya nga po nila sinabing marangal ang pagiging guro dahil sa mga bagay na yan. Na sa kabila ng mababang sahod, mas pinipili pa rin nilang magturo. Hindi para sa kanila kundi para sa mga batang matuturuan nila. Ako'y nagpapaka-practical lang naman, anak. Para sa akin, mas magandang maging nurse ka na lang. May kakilala akong guro na ilang taon na sa serbisyo pero hanggang ngayon wala pa rin pinagbago ang buhay. Baon pa rin sa utang. Hindi sa sinisiraan kong propesyon na yan ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka naman po nasa tao lang yan, Nay. Maniwala ka sa akin. Pumili ka na ng anumang obligasyon sa lipunan. Susuportahan kita. Pero wag lang sa pagiging guro. Ano po bang pipiliin ko? Yung gusto ng puso ko o yung ikabubuti ng buhay ko? Kumuha ka na ng nursing. Ayaw mo bang matulad sa tiyahin mong si Amelia? Pagkatapos niyang makakuha ng lisensya bilang nurse, nagtrabaho agad siya sa Amerika. Tingnan mo, maganda na yung buhay nila doon ngayon. Pwede mong sundan yung mga yapak niya kung gugustuhin mo. Ang tanong po, magiging masaya kaya ako kapag nursing ang kinuha ko? Masaya? Naku anak, hindi ka mabubuhay ng saya lang. Hindi mapupuno ng kasiyahan yung sikmura mo. Kailangan mong maging praktikal. Takot nga po ako sa dugo eh. Paano ko kakayanin ang trabahong yun? Kaya nga pag-aaralan nyo yan eh, para matuto ka. Mukha lang nakakatakot sa una pero masasanay ka rin. Si Tia Amelia mo nga matatakotin din yun sa dugo noon eh. Pero tingnan mo na siya ngayon, sanay na sanay na. Nursing na po talaga? Alam mo anak, makapasa ka lang sa board exam, absuelto ka na sa buhay. Pwedeng-pwede kang kunin ng tiya mo sa Amerika. Tapos kapag maganda na ang buhay mo, pwede mo na rin kaming kunin na pamilya mo. Hindi ba't mas magandang plano yon para sa kinabukasan mo? Opo, tama po kayo. Hindi mo ito pagsisisihan. Magtiwala ka lang sa akin. Salamat po, Nay. Walang anuman. Ala, sige. Matulog na tayo at malalim na ang gabi. Sige po, mauna na po kayo. Susunod na rin po ako. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Nandito naman kami ng tatay mo para suportahan ka eh. Salamat po. O siya, mauna na ako matutulog sa'yo at maaga pa ako bukas. Opo, Nay. Good night po. Tony, sa kagustuhan ng mga magulang ko na maging nurse ako, ay yun na nga ang kursong aking inaral. Sa awa ng Diyos, natapos ko naman ang kursong yun ng walang kahirap-hirap. Aaminin ko may konting tampo ako sa aking mga magulang, pero naisip ko na may punto rin naman sila. Alam kong gusto lamang nila na ako'y mapabuti. Matapos kong makagraduate sa kolehiyo, ay agad ko ring inasikaso ang pagkakaroon ng lisensya para makapagtrabaho. At doon na nga nag-umpisang maging mundo ko ang ospital sa mga sumunod na taon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala sa puso ko ang kagustuhan ko na magturo ng mga bata. At nabigyan ako ng pagkakataong gawin ang bagay na yun noong nagkaroon ng outreach program ang ospital namin. Dekada 90 noon nang nag-umpisa kaming dumayo sa isang probinsya na ilang oras ang layo sa Maynila. Doon ay nahabag ako nang nakita ko na karamihan sa mga kabataan doon ay hindi nag-aaral.
Sa isang araw na outreach program namin, nagkaroon ako ng pagkakataon na turuan ng mga bata ng simpleng alpabeto at matematika. Sobrang natuwa ako nung nakita ko ang pagpupursige ng mga bata. Kaya naman naisipan ko na ipagpatuloy ito. Tuwing wala akong pasok sa ospital, bumabalik ako doon sa lugar nila para ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata. Tony, nasa 8 hanggang 10 bata ang tinuturuan ko. Ang hindi ko inasahan ay hindi lang pala mga bata ang nais matutong mag-aral. Doon ko na nakilala si Dodong. Isang 24 anyos na lalaki na sa kabila ng edad ay marami pa rin gustong matutunan. Naku, umuulan na. May hirapan na naman ako makapaghanap ng masasakyan yan pa uwi. Oh, Dodong! Nandito ka pa pala. Hindi ka pa ba uuwi? Kanino pa nagsiuwian yung mga kasama mo ah? Tapusin ko lang po to, ma'am. Sabi naman sa'yo, wag mo na akong tawaging ma'am eh. Hindi naman talaga ako teacher. Tsaka magkalapit lang naman ang edad natin. 27 lang ako. Ganun po ba? Ano po bang magandang itawag sa inyo? Eh kahit ate na lang o Fatima para naman hindi ako nagmumukhang matanda niyan. Sige, Fatima na lang kung yun po yung gusto nyo. Ayan. Eh, ano ba yung tinatapos mo? Patingin nga ako. Yung math po, hindi ko po makuha-kuha yung tamang sagot nahirapan po ako. Ah, yung subtraction. Opo, hindi ko po alam kung paano yung yung baro-baro na sinasabi niyo. Halika, turuan kita. Ano ba yung math problem na binigay ko kanina? Ito pong 20 minus 17, ma'am. Ay, Fatima pala. Oh, ganito yan ha. Kapag mas maliit yung numero sa itaas kesa sa numero sa ibaba, hindi mo siya pwedeng bawasan ng diretsyo. Kaya ang gagawin mo, hihingi ka muna ng isa doon sa katabing numero sa kaliwa. Ayan. Ang tawag doon, borrow o hihiram ka. Halimbawa, yung 20 minus 17. Hindi maaari yung 0 minus 7 kasi mas maliit ang 0, di ba? Ang gagawin natin, hihiram tayo ng 1 doon sa 2 sa kaliwa ng 0. Ano naman po mangyayari sa 2 na pinaghiraman natin? Ang mangyayari sa 2, magiging 1. Mababawasan siya ng 1. Kasi nga, humiram tayo. Tapos yung 0 naman, magiging 10. Ngayon, maaari mo nang gawin yung 10 minus 7 at ang sagot ay... Ano? Sagot po ng 10 minus 7? 10 minus 7... 8, 9, 10... 3 po! 3! Ayan, tama! O ngayon, kapag nasagot mo na yung nasa kanan, isusunod mo naman yung nasa kaliwa. Yung dating 2 na 1 na ngayon, minus yung nasa baba na 1 na rin. O 1 minus 1 equals, ano? 0? Tama, 0. O ngayon, ano ang sagot sa 20 minus 17? 3 po. Tumpak! 3 ang sagot! O, ano, nakuha mo na ba? Medyo nalilito pa po ako ng konti. Pero makukuha ko rin po yun. Salamat, Fatima. Walang anuman. Dodong, wag ka sanang may insulto sa itatanong ko sa'yo ah. Pwede ko bang malaman kung hanggang saan ang tinapos mo? Ako po, hindi po ako nakapag-aral kahit grade 1 lang eh. Bakit naman? Wala po kaming pera. Siyam kasi kami magkakapatid, tapos ako yung pang-5. Pagbubukid lang naman yung trabaho ni tatay, kaya wala siyang pangtusto sa pag-aaral namin. Ganon ba? Nakakalungkot naman. Kaya nga po nung nalaman kong may nagtuturo dito sa mga bata kung paano magbasa at magsulat, naisip kong sumali rin kasi ito na yung pagkakataon ko na matuto ako eh. Bakit naman gusto mo pa rin matuto kahit na matanda ka na? Mas maganda yung may alam para hindi ka naloloko ng ibang tao. Bakit? Naloko ka na ba? Palagi, lalo na po pagdating sa pera.
Hindi kasi ako marunong sa math eh. Hindi ko po alam kung magkano yung sukli ko. Tapos minsan, hindi na nila ako binibigyan ng sukli. Tapos kapag wala kang pinag-aralan, masyadong mababa yung tingin sa'yo ng mga tao. Kaya nga po gusto ko nang matuto para naman mag-iba na rin yung turing sa akin ng iba. Ang tingin kasi nila sa akin, mahina yung utak ko kasi hirap akong makaintindi. Hayaan mo. Welcome na welcome ka dito sa klase ko. Kung may iba ka pang gustong matutuhan, huwag ka mahihiyang magtanong sa akin at gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maturuan kita. Ha? Maraming salamat, Fatima. Walang anuman. Ay, naku. Kailan kaya titila tong ulan? Dumidilim no, baka wala na akong masakyan pa uwi. Gusto mo ihatid na kita sa may sakayan ninyo? May mahihiraman po ako ng sasakyan. Ay, naku, hindi na. Alam kong pagod ka na sa maghapong pagsasaka kaya aantayin ko na lang na tumila tong ulan bago ako umuwi. Kung ganun, mauna na po ako sa inyo ha. Sige. Mag-ingat ka pa uwi ha. Kayo rin po. Ay, sa wakas tumila na rin ang ulan. Ang problema ko ngayon, mukhang wala na ako masasakyan. Sobrang dilim pa naman dito. Magandang gabi, miss. Magandang gabi rin po. Saan punta mo? Mag-isa ka lang dito sa labas ng ganitong oras? Nag-aantay lang po ako ng masasakyan pa uwi. Kasi nakita ko gusto mo. Sama ka na sa akin. Diyan lang sa bahay ko. Kunin natin sa sasakyan ko. Wag na ho. Maraming salamat na lang po. Mag-aantay na lang po ako ng masasakyan. Wag ka na magpakipot. Mamalasakit na nga yung tao. Sige na. Sandali na. Bitawan niyo po ako. Nasasaktan na po Halika ako. na. Ay, Halika na. Wala naman ako gagawin aray po. masama Sandali lang naman po. Pakipot ka pa eh. Halika na. Bitawan niyo po ako. Halika na. Nasasaktan na po ako. Hoy! Bitawan mo siya! Sino ka naman? Mukha tulak ha? Dodong, Halika na, Fatima. Umalis na tayo dito. Sandali lang! Sino sabi umalis kayo? Hoy! Nakausap Huwag pa mo nang kita. pansinin yan. Diretso ka lang sa paglalakad. Halika na. Sabi kinakausap pa kita eh. Ha? Ayaw mong makinig ha? Dodong! Bakit mo siya sinaksak? Tulong! Tulungan niyo kami! Yan ang napapala ng pakialamero! Mahala na ka dyan! Tulong! Tulungan niyo kami! Dodong, sandali lang ha. Dito ka lang. Hihingi ako ng tulong. Nahanap ako na makakatulong sa atin ha. Sandali lang. Tulong! Tony, mabilis kong nalapatan ng unang lunas si Dodong habang itinatakbo namin siya sa ospital. Mabuti na lang at hindi siya napuruhan at agad ding nakalabas ng ospital. Doon na ako sa bayan nagpalipas ng gabi dahil kinabukasan ay nais kong dalhin si Dodong sa presinto para isuplong ang taong nanakit sa kanya. Kaya lang hindi na ninais pa ni Dodong na maghabla. Wala raw siyang pera at panahon para gawin pa yun. Sinabi ko na ako ang bahala sa lahat pero nagmatigas talaga si Dodong. Naniniwala raw siya na dayo lang yung masamang lalaking sumaksak sa kanya dahil hindi raw pamilyar ang mukha nito. Kahit anong pilit ko ay ayaw talaga ni Dodong magsumbong sa pulis. Kaya naman bilang kabayaran sa pagtulong sa akin ni Dodong, linggo-linggo akong bumabalik sa probinsya nila para tingnan ang kanyang sugat hanggang sa ito'y gumaling. Hindi talaga ako makapaniwala na isang taong hindi ko naman lubusang kilala ang handang ipagtanggol ako mula sa isang masamang tao. Bihira ang tulad ni Dodong. Kaya hanggat maaari, gusto kong suklian ang kanyang kabaitan. Doon na kami nagsimulang magkaroon ni Dodong ng malalim na pagkakaibigan.
Tuwing natatapos ang klase ko sa lugar nila, nagkakaroon ako ng oras na makasama siya. At yun ang naging daan para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mahiyain si Dodong, Tony. Pero sa kabila nito ay marespeto siyang tao, matapang, at higit sa lahat ay maginoo. Lumipas sa mga buwan ay hindi ko inaasahan na makakabuo kaming dalawa ng isang napakagandang ugnayan. Dahilan para mas maging malapit pa ang mga puso namin. Tony, makalipas ang ilang buwan na pagiging malapit na magkaibigan, saka namin napagtanto ni Dodong na espesyal kami sa isa't isa. Doon na kami nagdesisyon na maging magnobyo at nobya. Magkalayuman hindi lamang ang aming tirahan, kundi pati ang estado sa buhay, hindi ito naging hadlang para mahulog ako sa kanya. Ginawa namin ang paraan ng aming pagkikita. Ako ang madalas magtungo sa lugar nila dahil ako naman ang may pera para pamasahe. Pero minsan sa isang buwan ay si Dodong ang nagpupunta sa Maynila kasama ang kanyang ama. Pagka ganun, ipinapasyal ko sila at pinapakain sa mga magagandang restaurant. Dekada 90 pa kasi noon, wala pa ang mga cellphone at social media gaya ngayon. Tony, maraming magagandang katangian si Dodong. Mabuti siyang tao. Alam kong hindi siya oportunista. Sa halip, masigasig siya sa buhay, meron siya mga pangarap pero mas mahalaga para sa kanya ang kapakanan ng ibang tao. Katunayan siya ang dahilan kung bakit mas naging porsigido pa akong magturo sa mga kabataan na katulad niya ay hindi nakatuntong sa paaralan. Sa pagkakataong yun ay mas lumalim pa ang pagmamahalan namin. Sa puntong handa na akong ipakilala si Dodong sa pamilya ko. Kaso nga lang natakot si Dodong dahil baka raw hindi siya matanggap ng pamilya ko. Matagal-tagal bago ko napapayag si Dodong na pumunta sa bahay. Kung may maipipintas man ako sa kanya, yun ay ang kawalan niya ng tiwala sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay napapayag ko rin siya na samahan akong magpunta sa bahay para opisyal ko na siyang maipakilala sa aking mga magulang. Nandito na tayo. Yan yung bahay nyo? Oo, ito nga. Sandali lang, pwede bang bukas mo na lang ako ipakilala sa nanay mo? Bakit naman? Nandito na tayo, ngayon ka pa ba atras? Hindi ko alam na ganito pala kayo kayaman. Bigla ako natakot eh. Ay naku, hindi kami mayaman. Komportable lang ang buhay namin, pero malayo pa kami sa pagiging mayaman. Kumpara sa mga bahay na nakikita ko sa lugar namin, para sa akin, malaki na yung bahay nyo. Pero hindi pa rin kami mayaman katulad ng iniisip mo. Kaya halika na, pumasok na tayo. Halika na. Sandali. Sa tingin mo, maayos na ba tong itsura ko? Matatanggap kaya ako ng nanay mo? Mabait si nanay, kaya huwag kang mag-alala, ha? Panigurado ko magugustuhan ka niya. Sige, pumasok na tayo. Huwag ka masyadong kabahan dyan, ha? Hindi naman nangangain ng tao si nanay. Halika na, pumasok na tayo. Nay, nandito na po kami. Oh, nandyan na pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Halina kayo. Kanina pa nag-aantay yung pagkain. Alam niyo naman na bawal pinag-aantay ang grasya. Pasensya na po, natagalan kami sa biyahe. Nay, ipapakilala ko po pala sa inyo si Dodong.
Siya po ang nobyo ko. Dodong, si Nanay Selma. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo. Paniguradong gutom na kayo, kaya kumain na muna tayo dito. Dito tayo sa kusina. Halika na, Dodong. Oh, anong sabi ko sa'yo? Mabait si Nanay, hindi ba? Oo, pero kinakabahan pa rin ako eh. Mawawala rin yan maya-maya. Maupo na kayo. Salamat po. Ang dami niyo naman yatang hinandama. Sabi mo may ipapakilala ka sa aking bisita eh. Kaya pinaghandaan ko talaga. Sayang lang at nauna nang matulog ang tatay mo. Masama yata ang pakiramdam eh. Hala, sige. Kumain na kayo. Dodong, kumain ka na. Hetong plato. Huwag kang mahiya. Salamat. Kumusta naman ang naging biyahe niyo? Maayos naman po. Nahirapan lang po kaming makahanap ng masasakyan papunta rito kaya medyo natagalan kami. Oo nga pala. Ang kwento sa akin ni Fatima, medyo liblib nga raw yung lugar niyo, Dodong. At Dodong? Tama ba? Opo, Dodong po. Medyo liblib nga po yung lugar namin. Malapit na po sa may bundok. Papaano naman kayo nagkakilala nitong anak ko? Isa po ako sa mga tinuturuan niya. Tinuturuan? Siya po yung tinutukoy ko, Nay, na pinakamatandang tinuturuan ko. Ah, siya ba yun? Yung hindi marunong magbasa at magsulat? Opo, pero unti-unti na po siyang natututo ngayon. Bakit naman hindi ka pa marunong magbasa at magsulat sa edad mong yan? Sandali, ilang taon ka na ba ulit? 25 anyos na po. Oh, 25 ka na pala. Bakit naman hindi ka pa marunong? Hindi po ako nakapag-aral eh. Wala pong sapat na pera yung mga magulang ko para pag-aralin kami magkakapatid. Siyampu kasi silang magkakapatid, Nay, kaya medyo hirap talaga yung mga magulang nila. Ano naman ang trabaho ng mga magulang mo? Magsasaka po yung tatay ko. Ako po yung katuwang niya sa pagsasaka sa ngayon. Si nanay naman po nasa bahay lang. Ah, ganun ba? Sa inyo naman ba yung lupang sinasaka nyo? Hindi po, binabayaran lang po kami para magsaka. O siya, sige. Kumain na muna tayo. Oo, sige, Dodong. Kumain ka na. Nakauwi na ba yung nobyo mo? Opo, Nay. Inihatid ko na lang siya sa may sakayan. Halika muna rito. Mag-usap muna tayo. Bakit po? Gusto ko lang malaman kung anong pumasok sa isip mo. Ano bang nagustuhan mo sa Dodong na yun? Kay Dodong po? Mabait po siya. Medyo mahiyain pero dahil lang yun sa estado nila sa buhay. Kaya nga po porsigido kong turuan siya para naman kahit papano madagdagan ng kumpiyansa niya sa sarili niya. Pero sa kabila nun, maganda po ang naging pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Siya po yung tumulong sa akin nung may lasing na nambastos sa akin. Siya ba yung nasaksak? Opo, siya nga po yun. Tapos dahil lang doon, nahulog na ang loob mo sa kanya. Hindi lang naman po yun ang dahilan. Marami pa po. Pero hindi ko na po maipaliwanag sa inyo. Magiging tapat na ako sa'yo, ha? Hindi ko gusto ang lalaking yun para sa'yo. Ha? Bakit naman po? Dahil lang po ba sa mahirap lang sila? Hindi lang yun ang rason. Basta hindi siya ang nararapat para sa'yo, anak. Nay, bigyan niyo naman po ng pagkakataon si Dodong na ipakilala ang sarili niya. Sigurado po ako magugustuhan niyo rin siya. Tiwala ako sa pakiramdam ko. Maniwala ka sa akin. Nay, maniwala din po kayo sa akin. Mabait na tao si Dodong. Subukan niyo siyang kilalanin muna bago niyo siya husgahan. Hindi ko alam kung anong pinakain ng lalaking yun sa'yo at tila ba patay na patay ka sa kanya. Pero balang araw, magigising ka rin sa katotohanan. Tulungan mo na akong maglikwit sa kusina para makapagpahinga na tayo. Tony, yun na
ang unang pagkakataon na nakitaan ko ng ganong pag-uugali ang nanay ko. Kilala ko siyang mabait sa kapwa. Kaya hindi ko inasahang magiging matapobre siya sa nobyo ko. Pero hindi ako nakinig sa pangaral ng nanay ko. Wala rin naman siyang magagawa dahil alam namin pareho na matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Kaya kalaunan ay hinayaan lang niya ako sa pakikipagrelasyon ko kay Dodong. Naniniwala naman daw siya na balang araw ay matatauhan din ako. Lalo na raw kapag naranasan ko na kung gaanong magiging pabigat si Dodong sa buhay ko. Pagdating naman kay tatay, wala siyang pakialam kung magkaroon man ako ng nobyo na mayaman o mahirap. Ang mahalaga para sa kanya ay masaya ako. Kaya naman lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang relasyon namin ni Dodong. Tony, dumaan pa ang mga buwan. Unti-unti ring nagkaroon ng bitak ang akala ko'y matibay na naming pundasyon ni Dodong. Malaki kasi ang problemang pinansyal ni Dodong, kaya todo kayod siya sa sakahan kasama ang kanyang ama. Napapabayaan niya tuloy ang mga aralin na ibinibigay ko sa kanya. Kasi sa tuwing magkasama kami, ay nilalaanan ko ng oras yun para turuan si Dodong na bumasa at sumulat. Gusto ko kasing mapaigi ang kanyang buhay. May mga araw na porsigido si Dodong, pero minsan ay pinangungunahan siya ng panliliit sa kanyang sarili. Aminado rin siyang kinatatamaran niya ang pag-aaral, lalo na sa tuwing hirap siyang tandaan ang mga turo ko. May pagkakataon noon na napapagod na rin ako dahil palagi akong nahihila sa pagiging negatibo niya sa buhay. Pinilit ko naman siyang intindihin, Tony. Pero dumating na lang talaga kami sa punto na hindi na nagtatagpo ang mga ginagawa namin. Kaya ang relasyon namin na dati ay matatag, unti-unti nang natigtibag. Dodong? Dodong? Dodong, gumising ka dyan. Ba't natutulog ka na? Pasensya na. Nakatulog ako, hindi ko na mamalayan eh. Umalis lang ako saglit, humihilig ka na dyan. Pasensya na. Napagod ako kanina umaga sa bukid. Ako rin naman, pagod ako sa trabaho ko sa ospital. Pero sabi mo gusto mo mag-aral ngayon kaya naghanda ako ng mga salitang babasahin mo. Tapos tutulugan mo lang ako? Pasensya ka na, pero nasa ulo ko na yung mga salitang gusto mong ipabasa. O sige nga. O, basahin mo nga yan. Anong basa dito? Skienki. Ha? Skienki? Anong skienki? Di ba skienki yung basa dyan? Science ang basa dyan. Ha? Science? Paulit-ulit naman tayo, Dodong eh. Matagal ko na yung itinuro sa'yo. Nire-review lang kita para malaman ko kung totoo ba talagang may natututuhan ka. O sige na. Itong kasunod na salita, basahin mo. Skin. Kakaturo ko lang nito sa'yo eh. Ang tamang basa dyan, scent. Ang ibig sabihin, amoy. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Bakit tumataas yung boses mo? Hindi ako nagtataas ng boses. Pagod lang ako at saka nung nakaraan ko pa itinuro tong bagay na to sa'yo kaya nakakayamot kasi parang hindi mo sinasaisip lahat ng itinuturo ko sa'yo eh. Alam ko naman na mahina yung utak ko eh. Pinipilit ko naman. Kaso minsan nakakalimutan ko talaga eh. Naiintindihan kita. Pero sana naman pagsikapan mong intindihin yung mga itinuturo ko sa'yo para hindi masayang yung mga paghihirap ko. Hindi naman kita pinipilit na turuan ako eh. Kung pagod ka na, hayaan mo na lang ako. Dodong, hindi yun ang ibig kong sabihin at alam mo yan. Hindi nga ganun yung gusto mong sabihin, pero yun yung pinaparamdam mo sa akin. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Alam mo mali sa'yo? Sobrang baba ng tingin mo sa sarili mo. Naiintindihan ko na may mga pagkakataong kulang ka sa kumpiyansa sa sarili, pero
Sobrang lala naman na ikaw mismong walang tiwala sa sarili mo. Paano ako hindi mawawala ng tiwala sa sarili kung lahat ng tao sa paligid ko ganun yung tingin sa akin? Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Araw-araw kong ipinapaalala sa'yo na hindi ka mangmang. Pero bakit kahit anong sabihin ko, para bang palagi ka na lang nag-aalinlangan? Naniniwala ako sa'yo pero naniniwala rin ako sa nanay mo. O bakit nadamay dito si nanay? Anong kinalaman niya sa pinag-uusapan natin? Alam ko naman na ayaw niya sa akin eh. Ayaw niya sa'yo? Paano? May nabanggit ba siya sa'yo? Wala, pero ramdam ko na iba yung tingin niya sa akin. Paanong iba? Alam kong alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Mababang uri lang yung tingin sa akin ng nanay mo. Hindi man niya direktang sabihin pero palagi niya naman pinaparamdam sa akin na hindi tayo pwede sa isa't isa. Na hindi ako nababagay para sa'yo. Yan ang problema sa'yo eh. Lagi ka nalang puno ng pagdududa. Hindi pa pwedeng magtiwala ka na lang sa mga sinasabi ko sa'yo? Bakit? Kasi alam mong madali lang ako utuin. Na kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ko. Mangmang ako, aminado ako, Fatima. Pero marunong naman ako umintindi ng sitwasyon. Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na. Kung nagsasawa ka na, maghiwalay na lang tayo para hindi ka na nahihirapan. Ano? Bakit biglang napunta tayo sa usapang hiwalayan? Doon din naman mapupuntahan lahat eh. Kaya mas mabuti pa habang maaga, tapusin na lang natin to. Dodong naman. Maiwan na kita. Salamat na lang sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko naman yun makakalimutan eh. Dodong! Sandali! Dodong, wag ka munang umalis! Dodong! Tony, kung ako ang tatanungin nyo, hindi naging sapat para sa akin na naging rason ni Dodong para hiwalayan niya ako. Totoo nga na may mga pagkakataong hindi kami nagkakaintindihan, pero pareho naming sinisiguro na naaayos namin ang mga problemang yun bago matapos ang araw. Pero sa pagkakataong yun, para bang bigla na lang sumuko si Dodong, gayong may mas malala pa nga kaysa doon ang mga naging pagtatalo namin noon. Hindi ko lubos maisip na sa isang simpleng pagtatalo lang magtatapos ang relasyong halos 1 taon din naming inalagaan. Binigyan ko si Dodong ng ilang araw para magpalamig ng ulo. Inisip ko na kung saan ba ako nagkamali, kung may nasabi ba akong ikinasama ng loob niya, nang sa gayon maintindihan ko ang pinanggagalingan niya. Hinintay ko siya na puntahan ako para bawiin ang pakikipaghiwalay niya. Ngunit ang mga araw ay naging linggo. Walang Dodong na nagparamdam sa akin. Tony, sinabi ko sa mga magulang ko ang kalagayan ng relasyon namin ni Dodong. Nalungkot si tatay para sa akin. Pero kita ko ang tuwa sa mukha ni nanay. Buti naman daw at marunong makinig si Dodong. Saka ko nalaman na minsan na palang pinagsabihan ni nanay si Dodong na pag-isipang maigi ang pakikipagrelasyon sa akin. Kesyo sinabi lang daw ni nanay ang totoo. Mahirap lang daw si Dodong at hindi ako mabibigyan ng magandang buhay. Nagalit ako. Pero sabi ni nanay, yung ginawa niya ay magiging sukatan din kung talagang mahal ako ni Dodong. Kapag ipinaglaban daw ako ni Dodong, edi ayos. Pero kapag hindi, ibig sabihin, duwag daw ang nobyo ko. Hindi ako kayang panindigan. Alam ko naman na nag-iimbento lang ng dahilan si nanay. Tiyak ko na sinabihan niya ng hindi magagandang bagay si Dodong para kusa na itong lumayo sa akin. Pero ganun pa man, sang-ayon ako sa isang sinabi ni nanay. Kung matibay nga ba ang pagmamahal sa akin ni Dodong o mas mahalaga sa kanya ang pinagkaiba ng aming pamumuhay. Kaya naghintay pa ako ng ilang araw sa muling pagdalaw ni Dodong sa akin. Pero kasabay nun
ay matinding pangungulila sa kaisa-isang lalaking minahal ko. Anak, natutulog ka ba? Kung gising ka pa, papasok na ako ha? Anak, kumain ka muna. Ako na ang nagdala ng pagkain dito sa kwarto mo dahil buong araw wala ka ng ibang ginawa kundi ang magmukmok. Wala ka pang naipapasok dyan sa sikmura mo. Tapos lagi mong pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Gusto mo bang magkasakit? Akong nababahala sa'yo eh. Hindi pa po ako gutom, Nay. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? 2 linggo na ang lumipas simula nung naghiwalay kayo ni Dodong. Hanggang ngayon ba, iniiyakan mo pa rin siya? Ang hirap lang po kasing tanggapin. Iniwan na lang niya ako ng ganun lang na para bang wala kaming malalim na pinagsamahan. Ano bang inaasahan mo sa mga taong katulad niya? Yung tipo ni Dodong, sila yung mga makikitid ang utak. Mahirap intindihin ang mga ganong klase ng tao. Hindi po makitid ang utak ni Dodong, Nay. Anong tawag mo sa tulad niya? Mababaw? Kulang sa pangunawa? Limitado ang pag-iisip? Iisa lang din ang ibig sabihin ng mga bagay na yan. Makitid ang utak. Hindi po ganong tao si Dodong, Nay. Hindi ka ba nahihiya para sa sarili mo? Nagpapakabaliw ka para sa isang mababang uri ng lalaki. Nay, kung pumunta lang kayo rito para siraan si Dodong, hindi po kayo nakakatulong. Ikaw na nga yung iniwan tapos hanggang ngayon, siya pa rin ang kinakampihan mo. Anong klaseng pag-iisip ba yan, Fatima? Matalino ka naman sa pagkakaalam ko pero bakit nagtatanga-tangahan ka para sa pag-ibig? Hindi niyo po kasi naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Ako pa talaga ang sinabihan mo niyan. Lahat ng yan pinagdaanan ko na. Papunta ka pa lang, pabalik na ako kaya maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi mo dapat pinag-aaksayahan ng oras at luha ang Dodong na yan. Oo na po. Sige na, tama na po kayo. Ako na itong inutil na nagpapakababaw sa isang lalaking hindi naman pasok sa pamantayan niyo. Totoo naman ang mga sinasabi ko, di ba? Kaya bumangon ka na dyan. Punasan mo na yung mga luha mo at kumain ka na. Marahil tama nga si nanay sa mga sinabi niya. Pero ayokong pagsisihan to balang araw. Kailangan ko makausap si Dodong kahit anong mangyari. Nasaan na ba siya? Ang sabi ng nanay niya nandito siya sa bukid ngayon eh. Sino nagsabing anihin mo na itong mga palay? Hindi po ba ngayong araw yung simula ng anihan? Eh kung hindi ka rin isa't kalahating bobo, bakit mo aanihin itong mga palay ng basa? Hindi mo ba alam na umulan kagabi? Ano naman po meron kapag umulan? Kahit kailan talaga, hindi ka marunong gumamit ng kukote mo? Sino Hindi ka ba babae? tinuruan ng tatay mo? Madaling mapilas Malapitan ang niya. butil ng palay kapag inani ng basa. Ang mga ganyan, masisira! Mawalang galang na po ha. Hindi ho sa nakikialam pero sana naman wag kayong ganyan makipag-usap kay Dodong. At sino ka naman? Fatima, Kaibigan po ako ni Dodong. Pues, pagsabihan mo yung kaibigan mo na umayos para hindi na pagagalitan. Hindi gumagamit ng sentido komun eh. Bahala na nga kayo dyan. Makaalis na nga. Sobrang sama namang makapagsalita ng babaeng yon. Dodong, wag mo na isipin yung mga pinagsasasabi niya ha. di ko kailangan ng awa mo. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ako ba, hindi kita kinakaawaan. Kinakampihan lang kita. Ano ba kasing ginagawa mo dito, Fatima? Nandito ako para makipag-usap sa'yo. Nagbabakasakali akong baka maisalba pa natin yung relasyon natin. Wala na tayong dapat isalba. Maliwanag na maliwanag yung nangyari, tapos na tayo. Dodong, parang awa mo na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, no? Pangako kung ano man ang hindi mo nagustuhan sa ugali ko, gagawin ko ang lahat para mabago ko yun. Bumalik ka lang. Sige na, Dodong. Sundin mo na lang kung ano man ang gusto ng nanay mo. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Mas maganda pang layuan mo na lang ako para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ko kailangang sundin si nanay. Gusto kong sa pagkakataong to,
Ako naman na masusunod. Napuso ko naman ang diringgin ko. Kaya pakiusap, Dodong. Ayusin na natin to. Wala kang kailangan ayusin, Fatima. Dahil maganda na yung buhay mo. Ako maraming kailangan ayusin sa buhay. Kaya tama yung nanay mo na hindi talaga tayo nararapat para sa isa't isa. Dodong. Ganun pa man, nakakalungkot man na hanggang doon na lang ang relasyon natin. Nagpapasalamat pa rin ako na nagkaroon ako ng isang nobyang tulad mo. Hindi ko yun makakalimutan. Sana maintindihan mo ako. Tony, mahal na mahal ko si Dodong. Pero hindi naman ako makakapayag na magmukhang tanga at ipagpilitan ang aking sarili sa isang taong hindi naman ako kayang ipaglaban. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti ay natanggap ko rin naman ang nangyaring hiwalayan namin ni Dodong. At para tuluyang makalimot, nagpaalam na rin ako sa mga batang tinuturuan ko sa lugar nila. At itinuon ko na lang ang buong oras at atensyon ko sa trabaho ko sa ospital. Lumipas ang maraming taon, hindi na ako muling umibig pa. Ay, sa wakas, natapos din ang medical mission. Ate Fatima, anong gusto mong merienda? Meron tayong pagkain ngayon, ipinagluto tayo ng mga taga dito. Uy, Ate Fatima, okay ka lang? Ha? Ano yun? Ay, pasensya na hindi kita narinig. Ang sabi ko po, anong gusto mo rito sa mga dala kong merienda? Meron tayong lugaw, meron ding suman at kape. Pili ka. Yung lugaw na lang. Salamat. Eto. Mukhang malalim yata ang iniisip nyo ngayon ah. Nakakapagod ba yung buong maghapon na pagkuha ng mga detalye ng pasyente? Hindi naman ako napagod. Nakaupo lang naman ako eh. Kayo ang sigurado akong pagod. Nako, sinabi nyo pa. Sobrang sakit sa balakang. Pagka uwi ko mamaya, 1 oras akong magbababad sa shower para maganda tulog ko. Nako, napakalalim naman yata ng buntong hiningang yan. Nakakatakot ah. Bigla lang akong nanumbalik nung kabataan ko. Ha? Bakit naman po? Anong rason bakit kayo biglang napaback from the past? Minsan na rin kasi kaming nag-outreach program dito. Dekada 90 pa ata yun kung tama ang memorya ko. At talaga? Dito po? Oo, dito mismo sa lugar na to. 3 dekada na rin ang lumipas. Wala pa rin nagbago sa lugar. Malayo pa rin sa sibilisasyon. Talaga ba? Nakakalungkot naman kung ganun. Mula noon hanggang ngayon, marami pa ring mga batang hindi pumapasok sa eskwela. Alam mo ba, nagtuturo ako dito noon tuwing day off ko. Wow, hindi nga. Oo, may mga bata akong tinuruang magbasa at magsulat dito. Nasaan na kaya sila ngayon, no? Excuse me, ma'am, sir. Pwede pa po bang humabol? Magpapacheck lang sana si tatay. Sige po, pwede po. Maupo po kayo dito. Ay, salamat. Tay, upo ka na dito. Salamat. Ako na rito. Tapusin mo na muna yung kinakain mo. Sure po kayo? Oo, trabaho ko naman tong mag-fill out ng forms eh. Sige po. Ihahanda ko lang yung mga ipamimigay nating gamot. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Sige. Bale, magkaano-ano po kayo? Hindi po kami magkaano-ano, ma'am. Tanod po ako dito. Inaalalayan ko lang po si tatay kasi hirap siyang maglakad eh. Ganun ba? Opo. Akala ko magkamag-anak kayo eh. Hindi po. Paano yan? Kayo na pong bahala kay tatay ha. Babalik na po ako sa ginagawa ko. Sige, ako na ho rito. Sige po. Salamat po. Sige. Tay, ano po ang pangalan ninyo? Fernando de los Reyes po, ma'am. Fernando de los Reyes. Fernando? Teka, Dodong? Ikaw ba si Dodong? Ikaw ba yan, Dodong? Dodo nga po ang tawag nila sa akin dito. Paano niyo po nalaman ang palayaw ko? Ako to, si Fatima. Hindi mo na ba ako naaalala? Fatima?
Fatima, ikaw nga. Oo, ako to. Hindi ko inaasahan na makikita ulit kita rito. Pero mo nga naman, matapos ang mahabang panahon, muli tayong pinagtagpo ng tadhana. Dito ka pa rin pala nakatira hanggang sa ngayon. No, hindi na ako nakaalis sa lugar na ito eh. Pinanganak ako ditong mahirap. Mukhang dito na rin ako mamamatay na mahirap din. Huwag mo namang sabihin yan. Habang buhay pa tayo, marami pa tayong pag-asa. Naku, wala na akong pag-asa. Naubos na. Tignan mo nga itong itsura ko ngayon Hindi na maiuunat ng maayos itong kanang kamay ko simula nung nagka-stroke ako. Ano pang pag-asa nakikita mo sa akin? Nasa 50 anyos pa lang naman tayo. Bata pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin sa buhay. Yan ka na naman sa mga positibo mong pananaw sa buhay Wala ka pa rin talagang ipinagbabago Ikaw naman, sobrang negatibo mo pa rin hanggang ngayon. Bakit naman mag-isa ka lang na nagpunta rito? Ayaw ka bang samahan ng mga anak mo? Mag-isa na lang ako sa buhay. Matagal na akong iniwan ng asawa ko dahil sa kahirapan. Tapos yung mga anak ko naman nagkanya-kanya na rin simula nung nakakapagtapos sila ng pag-aaral. Ang bigat naman pala ng pinagdaanan mo. Ewan ko ba kung bakit sobrang malas ng kapalaran ko. Ikaw ba? Sigurado ako malaki-laki na rin ang mga anak mo. Wala akong anak. Hindi na ako nakapag-asawa, Dodong. Oh, bakit naman? Hindi ako nakahanap ng tamang tao Marami naman akong nakilala, pero walang pumantay sa'yo. Ako pala itong may kasalanan Fatima, pasensya na sa nangyari sa atin noon. Hindi ko naman ginustong guluhin ang buhay mo Ang totoo niyan, hindi ko rin naman ginusto yung ginawa ko Pero kailangan kong gawin yun para sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko? Anong ibig mong sabihin? Wala kang magandang hinaharap kapag ako ang nakatuluyan mo. Tignan mo nga ito sinapit ko. Marahil katulad ng naging asawa ko, iiwan mo rin ako kapag naranasan mo kahirapan na dinanas ko. Iniwan kita noon kasi naisip ko na mas magiging maganda ang buhay mo kung makakahanap ka ng lalaking katulad mo. Yung may maayos na propesyon, may pinag-aralan, yung kaya kang buhayin. Ang problema, wala ko nahanap sa mga binanggit mo. Nahirapan na akong magmahal ng iba pagkatapos mo. Kaya doon ako nagkamali. Sana pala ipinaglaban na lang kita noon. Sana pala hindi na lang ako nagpadala sa mga sinabi ng nanay mo. Kasi tuwing mag-isa ako, napapatanong din ako minsan kung hindi ba tayo nagkahiwalay, ano kayang magiging buhay natin ngayon? Hindi na natin malalaman kung anong sagot dyan sa tanong na yan. Dahil nangyari na ang nangyari. Alam mo kung ano na lang ang pwede nating gawin ngayon? Ano, Fatima? Ang matuto sa nakaraan at harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Tony, mula noon ay hindi na naputol ang aming komunikasyon. Tinulungan ko siya sa kanyang pagpapagamot. Sinusundo ko siya sa kanilang lugar at dinadala sa Maynila sa tuwing meron siyang check-up. Oo, nanumbalik ang pagiging espesyal niya sa aking buhay. Pero hindi na siguro para mauwi pa kami sa isang relasyon ulit. Ang tanging nais ko lamang ay masubaybayan ang kalusugan ni Dodong. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Fatima. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino.
Sumasa puso.